this parable. A man going on a journey called in his servants and instructed his possession to them. The one who gave 5 talents, to another 2, to a third 1, to each according of his ability. Then he went away. Immediately the one who received 5 talents went and traded with them and made another 5. Likewise, the one who received 2 made another 2. But the man who received 1 went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. After a long time, the masters of those servants came back and settled accounts with them. The one who had received 5 talents came forward, bringing the additional 5. He said, "Master, you gave me 5 talents. See, I have made 5 more." His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in the small matters, I will give you a great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who had received 2 talents came also forward and said, "Masters, you gave me 2 talents. See, I have made 2 more." His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who had received the 1 talent came forward and said, "Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant, and gathering where you did not scatter. So out of fear, I went off and buried your talent in the ground. Here it is back." His master said to him in reply, "You wicked, lazy servant. So you knew that a harvest where I did not plant, and gather where I did not scatter. Should you not then have put my money in the bank, so that I could have got it back with interest on my return? Now then, take the talent from him and give it to the one with 10. For the one who has, more will be given and he will grow rich. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And throw his useless servant into the darkness outside, where there will be weeping and grinding of teeth." My brothers and sisters, the Gospel of our Lord. Praise you. Thank you, Lord Jesus Makakapunod Christ. po lahat para magbigay ng reflection. Magandang umaga po. Hindi po kayo sisimula may more na. Natitans ako kasi sinunod yung aking classmate ng prep. Ng school. Barkada ko through for so many years. Hindi ako niloloko. Since we're talking about talents, tama-tama pagdating mo kapatid. Kasi si Dennis, hindi naman nakamarunong, hindi naman siya kilala. Artista yan. Yes! Sabihin na bakit. Yung sumingit lang ganun. So sa pinaka-talented na taong kilala ko. So, maraming kwento eh. Kung ikukwento ko yung buhay namin ng high school, bakit hindi na tayo makauwi. Pero, relate din naman. Natutuwa ako na dumating si Dennis kasi again, sabi nga ni Dennis kanina, bago tayo nagsimula, matagal na siyang hindi naka-attend ng service, pero he's a good friend of the church. He attended some of our activities, part of the service, hindi ganun kadalas, but he is a very supportive friend of the church. And when he said that he'll be attending the church today, natutuwa naman ako. No? So, tinext niya ako, sabi niya, Tasing, attend ako. Actually, before pa ng bowling, sinabi niya, Tasing, attend ako ng service sa NCC, saan ba ang service sa NCC? So I said, dito ka sa Makati, etc. Then, nagkaroon ng bowling. So, God's way of saying na, sige Dennis, go ka na sa MCC. Para later on, makapag-invite na. Dito rin natin masusubukan ang talento ng MCC. O in fairness, may history ng MCC sa bowling. We were
once a titleist. Wow! Ano yung body talent mo? Miss You Bowling Pageant. This is a bowling and pageant competition. Miss So, Gay. ikaw, hindi lang to basta Miss Gay. Okay. So, nung yung pag-usapan ni Dennis, resultado talaga. At tulad ng sinabi ko, no, the Bible actually talks about talent. Pero yung sinabi dito kasi yung talent, pera. Okay? But let's translate it in a more appropriate or more modern way. Saying na ano ba yung talent dito? So, each and every one of us is actually a talent. Okay? Minsan, pag sinasabi natin, ako wala akong talent. Diba? Parang wala akong talent. Kasi hindi ako nakakatawa. Okay? May mga tao talaga na born, funny. Hindi ako nakakatawa. Pero, you have to also look into yourself. Ano ba meron ka? Okay? Because ang sinasabi kasi ng Biblia sa atin ngayon, lahat tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Pero sinasabi rin ng Panginoon na tayo ay steward ng kanyang pinag-iwanan. So ang tanong dito, paano natin pangangalagaan ang mundong iniwan sa atin ng Panginoon? Natatanda natin sinabi doon sa Biblia na kung saan umalis ang may-ari ng lupa, kung saan siya inahin na umalis, sinabi niya, alis muna ako, bye-bye, rampa muna, Kes. Hindi ko naman rampa muna, Kes, ito muna ang ano sa inyo. No? So, bahala na muna kayo dyan. So, ganun din ang ginawa sa atin ng Panginoon. Mawawala muna ako, pero babalik din ako. So, sinasabi din sa atin ng Panginoon, sinasabi sa atin ng gospel ngayon, tayo ay steward ng mundong ito. Ang tanong ay paano natin pangangalagaan ang mundong ito? Dito na papasok sa atin ang ating talent. Okay? Paano natin pangangalagaan? Kaya minsan pag sinasabi natin wala tayong talent, hindi rin naman totoo yun. Maaaring hindi tayo nakakatawa, maaaring hindi tayo ganun galing sumayaw, kumanta, maaaring hindi tayo ganun katalino pagdating sa math. Okay? Kasi minsan may mga nagsasabi na alam mo talaga hindi ako magaling sa math. Hindi talaga ako magaling sa pag-drawing. Pero may mga bagay na magaling tayo. Okay? Ako bilang isang guro, lagi ko nakikita yan sa aking mga estudyante. Na minsan unfair sa mga estudyante, lalo na kung halimbawa ang aking mga estudyante athletes. Iba ang tingin sa mga athletes, mababa ang tingin sa kanila. Pero lagi ko sinasabi sa kanila na alam nyo, ang talino nyo ay hindi yung usual o traditional na talino. Mari hindi mo nga masolve ang mathematical problems na nasa harapan mo at ito ay napakahirap sa'yo. Pero pag ikaw ay naglalaro sa basketball court, pag ikaw ay naglalaro, ang umiwas at makashoot ng mabilis, yun ay isang talento. Kahit gaano ko katalino, kahit graduate ako ng summa cum laude, paglaruin mo ako ng basketball, hindi ko magagawa. Kasi hindi yun ang talent na ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya di ba sa psychology sinasabi nila, may iba't ibang uri ng intelligence. Okay? Kasi tayo limited ang ating pagkakaintindi ng talent. Limited ang pagkakaintindi natin ng, for example, ng intelligence. Kaya sinasabi dito ng Panginoon, lahat tayo ay binigyan ng talento. At bilang may mga talento, paano natin ito gagamitin? Kasi sinasabi ng Panginoon, ang ating talent ay kinakailangan gamitin sa pangangalaga ng mundong ito. Paano natin ito gagamitin? Yun din ang isang critical na tanong. May talent nga ako, magaling nga ako kumanta, magaling nga ako tsumika, magaling nga ako magaling ako sa maraming bagay, pero paano natin ito ginagamit? Tayo ba ay nakakatulong sa ibang tao? Tayo ba o nakakasakit ng ibang tao? Tanongin natin mga sarili. Ang kagalingan ba natin sa pagsasalita ay nakakatulong, nakakaangat ba, nakakabusgo ng moral ng ibang tao? O tayo ay nakakapag-down ng tao? We have to ask ourselves. Talented na tayo. Pero again, para saan ang talento nito? So, huwag natin maliitin ang ating mga sarili because ang ating munting talento, ito ay binigay sa atin ng Panginoon. Tulad sa halimbawa, date ko lang sa example lang ito. Sinabi dito, binigay ng Panginoon sa isang tao 5 talento. Sabihin natin 5. 5 binanggit dito, 2 at 1. 5, 2, 1. Bakit ganon? Ang sinabi doon sa Biblia, binigay ng Panginoon ito ayon sa iyong kakayanan. Ayon sa iyong kakayanan. Bakit ka bibigyan ng Panginoon kung hindi mo naman kaya magpatawa? Bakit ka bibigyan ng Panginoon ng athletic ability kung ikaw naman ay hindi talaga athletic? Binigay ng Panginoon ang ating mga talento dahil alam niya na ito ay naayon sa atin. So, we don't have to be envious of others because our talent is God-given. Ito ay para sa atin. At ang sinasabi rin dito, 5 ang binigay sa iyo, 2 binigay sa iyo, 1 binigay sa iyo. The more talents given to you, you have a bigger responsibility. Mas malaking responsibilidad ang nakaatang sa iyo.
So, kung maraming talent ang binigay sa'yo, maraming binigay sa'yo skills, ang Panginoon, mas malaki ang responsibilidad mo. Ano gagawin mo ito? I-waste mo na lang ba yan? So, again, tulad sinabi dito, kung ito ay gagamitin mo mabuti at kung ito ay gagamitin mo ayon sa salita ng Diyos mo, pagbibigay pugay sa komunidad na kung saan naroon tayo. Sabihin na natin, hindi ka naniniwala sa Diyos, pero mahal mo ang iyong kapwa-tao. At ginamit mo ang iyong talento, at ginamit mo ang iyong skill para palaguin, pag-ibayungin ang buhay at kalidad ng buhay ng ating mga kasama. That in itself is a major contribution to God's work or God's word. So, again, the more talent that we have, we should not be arrogant. Because it means one thing. You have a big responsibility of sharing it and making it sure that it will be able to help other people. Pero bakit kung sa isa, hindi isa lang? Kasi nga sinabi nga ng Panginoon, yan ang problema, yan ang binigay sa'yo, hindi mo ba pinag-ibayo? Kaya minsan di ba may nakikita tayo yung may mga physically challenging bulag, pero ang galing kumanta, di ba? Ang galing mag-ano. Pero tapos may nakikita tayo, kompleto naman ang kanyang ang physical, pero wala patugan. Pero sino masahangaan mo? Sino masahangaan mo? Yung bulag o yung taong merong kompletong physical faculties? Yung sinasabi natin bulag, kasi alam niya, limitado na nga siya, pero hindi yun naging kailan para maipit siya sa ganung sitwasyon. Hindi siya naging biktima ng kanyang limitasyon. Kahit isa lang ang kanyang talento, kahit limited ang kanyang skills, hindi siya nagpatali sa kanyang limitation. Hindi katulad dito nasa Biblia, isa lang ang binigay sa kanyang talento, hindi niya pa. Kasi, ang tingin niya kasi sa talent niya ay isang bagay na pabigat. Anong sinabi ng may-ari ng lupa? Sana man lang inilagay mo sa bako, kumita ka yan. Kumita ka yan. Pero hindi eh. Ano sabi niya dahil takot siya? Ang laki ng takot niya sa may-ari ng lupa. At yung sinasabi natin na I would rather fail but I gave my best. Maaring yung one talent kong yung pumalpak na ako. Pero no one can accuse me that I did not give my best. Alam natin yan, diba? Nataanan natin yan. Lahat na pinuhusan natin, lahat na binigay na natin. Pero ano nangyari? Luhaan. Pag-ibig rin. Ano pag-ibig lang? Diba? Lahat ng ito, oo. Mahalin mo man ako. Parang, sorry, friends lang tayo. Okay, tinangay pa yung remote control, charot. Pero bakit? Pero hindi masasabi natin na binigay na natin lahat. Pag binigay mo lahat, ginawa mo lahat. At kahit sabihin na natin nag-fail ka, ito masasabi mo, kaya kita tignan sa mata ng diretso, ginawa ko lahat. And no one can say na total failure ako. Marami tayo sa mga pangarap natin, di ba? Talaga, pumalpak talaga tayo. Pero sabi natin, binigay ko na lahat eh. Pero syempre yung chikadok, hindi pa yan the best mo, sabi, okay, go push pa rin. Pero talaga pas, parang try until you try. Hindi ko naman die. And until you succeed, diba? From a positive point of view, until you succeed, try na lang try. Because at the end of the day, kung na sinabi nito, magkakaroon ng pagtutuos. Nung bumalik ang may-ari, nagtuos sila. Tinignan sila. Ano ang ginawa mo sa 5, sa 2, sa 1? Lahat sila pinagtuos. Nag-accounting sila. Sa 5, nakakuha ng 5. Well and good, you will have all of these things and more. Second, well and good, you will have more. Sa 1, ligwa. Pero kung sinabi ng isa, boss, in-invest mo, pumalpak. Sinubukang ko, ginawa ko lahat, pero pumalpak pa rin. I think, hindi na, syempre, masasaktin din yung may-ari, pero sasabihin naman niya, if you've done it out of a very sincere way, hindi masakit siya. Kasi sinubukan mo, talagang ginawa mo lahat, and very sure, you will be rewarded for your effort. Eh wala, ibinaw mo lang sa lupa. Ibinaw mo lang talaga sa lupa, wala. So we also have to ask ourselves, have we given our best? Have we used our talent to the fullest? At paano natin ito ginamit?
Dali lang po, may buksan ko. Talented ako sa pagbukas. Charot. Dahilin. Ganyan kasi dominado ko itong talent ko. Charot. Sige. So, ito yung sinasabi natin na we are created, actually we're created according to the image of God, but we are created differently. And this is where we have different talents. Sa simbahan ito, marami tayong talento. Napag-uusapan lately yung, may mga problema tayo dito. Paano tayo nakasurvive? Paano tayo nakasurvive? Kasi, the talents and skills are coming together. Yun yung came together. Parang, sige, sige, wala tayong pera, sige, wala tayong ginagawa. Halimbawa na itong bulaklak na ito. Ako hindi ko kaya gawin yan, tusok-tusok lang ako. Pero we have a very talented florist. Florist! Florist na DJ pa. Correct. DJ talaga siya. Pero di ba hindi makalain na si Jess na gumawa nito? Ngayon, parang diba, cut-cut lang yan. Uyat sa trabaho, cut-cut pa. Yan na, madaling araw. So, ito yung tanong natin, we are very talented. So, as a church, we have different talents, we have different skills. The problem is, we have, hindi natin ito na pagsasama-sama. Hindi natin ito na pagsasama-sama. Isa tatanong tayo, bakit yung iba, ang dami ng member, bakit yun sila, yung organisasyon, etc. We also have to, baka naman kasi yung talents nila, na pagsasama-sama nila. Dito natin makikita na yung role natin bilang miyembro ng simbahan. Ano ang talent natin? Kung marami tayong kaibigan, kasi super friendly tayo, let's invite them. Kung magaling tayo sa music, we can, improve our music better. Parang, editing, etc. Hindi parang sa pagkakahang ka rin, di ba? Minsan off-key ka rin. Okay, di ba parang, pero kasi may talent kung naayos natin yan. Okay? Nakakatawa kasi kung nakita mo, tulad dito nung na-imagine nyo nung simula ito, parang talagang pinasabog ito, di ba? Pero nangyari, kasi sabi nga ng ayoko lumipat kasi parang bigat sa loob. Kasi yung mga nakikita, kahit hindi ko sa perfectly na pinturahan, ito ay effort ng mga tao. Okay? Nila Eno, nila Nash, nila talagang. Pero of course, kasi wala nga pinapapintura, kaya may patsi-patsi pa rin. So ang talent ngayon, paano turuan ng patsi? Itong side na to, gusto dati kung nakikita niya yan, paano yan. But because through the efforts and skills and patience of play and mag-jowa, napakita nila to. Marami pang bagay na pwede gawin sa simbahan ko, physically and of course, in terms of organization. So, kahit tayo ay bago, don't feel na bago tayo, wala tayong contribute, you're more than welcome. Okay? Let's not be a deadwood sa loob ng simbahan ko. Ibig sabihin ng deadwood, attend lang ako, chika lang ako, fly actors. Let's not be a deadwood. Whatever, talent that you have, kahit sabihin natin, maliit yan, malaking tulong yan sa ating simbahan. I will end my reflection sa isang story na kung saan, not sure very familiar kayo dito, yung NU Bulldogs, yung National University, have you heard of NU? Sino nakarinig ng NU? May jowa sa NU. Hindi mo taga-NU. Narinig ko yung NU National University. May jowa sa NU. Champion sila. Champion. Okay. So, ano yung AP? Yes. Katatapos ng basketball season. For a very long time, itong NU, lagi silang pinagkakawanan. Lagi lang sinasabi, pagkalaban natin ng NU, sure na kami, may 1 point kami. Alam mo yun? Sure na yan. Kadyo ko sa dati kong athlete noon, ay, sa kalaban namin NU, sure na kami dyan. Parang kahit nakapikit daw sila, kaya nilang talunin. Then something happened to NU. So of course, sabi natin, binili ng Henry C. ng SM ng NU. Then NU changed. Talagang laki ang investment ng NU sa kanila. Pero I think more than the investment of Henry C. or SM, it's actually the people that made the difference. Kasi halimbawa, malaki rin ang investment ng Ateneo, ng UP, ng Lasal, USP, FU sa kanilang mga athletes. Malaki yan. Malaki yan. Sila Kawangko, sila Manny Pangilinan, these are big names. Hindi talaga yan. Investment siya. This year, NU won the 3 important games
men and women basketball and yung cheerleading. Okay, back-to-back na sila sa cheerleading. Pero dati wala yan, ang pinagtatawanan nga namin yan. Parang, ay, pinadala na naman yung estudyante nila para makapag-cheer. Ano na yun? Nakakita mo naka-uniform. Ay, wala naman na NU. Pero, what made NU a champion team? Reading their stories, telling their stories, isa ang nakita ko doon. They're all talented. They're not as great as Kiefer Ravena, naminado sila. But what they had, yung camaraderie, yung pagkakaisa-isa nila. Sabi din ng mga cheerleaders nila, they have to sacrifice a lot for their school. Okay? Kaya yung mga isa na basa ko sa wall, na, ay, nilait, kasi champion ng NU, nilait sila ng nilait, SM na naman yan. But you have to look into the spirit of NU. What made them champion? Kahit anong gawin mong panglalait sa kanila, you have to look into the spirit of NU. Ano ang meron sila na wala ang ibang schools? That probably they have forgotten the most important thing. And that is the spirit of being together. All talents coming together. Kaya kita mo yung sa cheerleading nila, pag tinignan mo talaga ang linis, kasi talaga makikita mo na determined, they act, pag pinanood sa parang, wow. Hindi yan yung area na nakita ko noon. It took them years. It took them years for them to reach that. Pero ibig sabihin yan, they have prepared very well. Ito yung sinasabi ng Panginoon, I gave you talents. Hindi overnight yan. It took them how many years? It took them a lot of pains. It took them a lot of risk for them to become champion. And since they're now champion, they have all the right to enjoy the benefits, the cheering for a champion. Kaya hindi ako taga-Enyo, alam niyo yan, obviously. Pero, I admire Enyo for what they've done. Kaya ito na, I think parang ang Panginoon na nagsasabi sa atin na kahit kang kanilang talent mo, pero pag ginamit mo yan na mabuti at nagsama-sama kayo, malayo din ang marami. So hopefully ganun din sa ating simbahan, maliit tayo ngayon sa iyak sa dami natin. Okay? Pero kahit maliit lang tayo, hopefully our talents and skills, our love for one another, will, we will be able to overcome our challenges. And probably in the future, a bigger church, a more colorful church. Okay? Mas marami tayo. Naka-aircon na tayo, Ma'am Dennis. Nag-Dennis, naka-aircon kayo. Kasi nag-book. Talaga dito kayo, Ma'am mo. Hindi ka talaga sinagot. Oh my God, naka-aircon kayo. Hindi ka talaga sinagot. Air. So, hopefully, sa simple na reflections lang, nakita natin na let's not doubt ourselves. Kahit ano naman ang atin, gano'n man quote-and-quote kaliit ang tingin natin sa ating mga talents. Talent lang. And with that, thank you very much. Diba? Oo, wala man ang aircon, pero sariwa naman yung hangin na natin dito sa taas kesa sa baba. Thank you, Mother Tasig, kasi marami akong natutunan sa reflection mo. Naalala ko tuloy si Vice Ganda, sabi niya, happy lang, walang ending. Pero lahat kasi may katapusan. Hindi natin pwedeng pigilan ang takbo ng oras. Matatapos din tayo talaga. So sabi nga ni Mother Tasig, bilang isang community, bilang isang church, tayo na nandito ngayon, kailangan pagsamasamahin natin ang ating mga talents. By 2015, marami tayo maharapin ng mga challenges pa rin sa simbahan ito. Pero pag pinagsama-sama natin, ma-overcome natin. At maybe by next year, sabi na nila, baka naki-arco na tayo. Hindi imposible. At makasama na natin 2015 regular si Dennis sa FCC. Diba? Wala naman imposible. Si Dennis ang tutunin ng aircon. Yes! Mga kapatid, in 2 minutes, malapit ang Pasko. Ilang days na lang.
Diba? Ilang days na lang, Pasko na. Nakaka-33rd Sunday ng taon na tayo. Next Sunday, celebrate na natin ang Christ the King at papasok na ang Advent. So, huwag natin kalimutan, ang Pasko ay pagbibigayan. Maliit or malaki ang ating may contribute. Marami tayong mga ngiti na maaambag sa loob o sa labas sa ating simbahan. Pride March dadating, ano ang ating may contribute? Makikita ba sa atin ang glow ng ating Panginoong sa Kristo? Hindi lang tayo basta narampa during the parade ng Gay Pride. Bibigyan natin kahulugan at makabuluhan ng Gay Pride. So hopefully tayo dito magsasama-sama para umaten at mag-participate sa Gay Pride. So sabi nga ni Mother Tasik, lahat tayo may talents. Huwag nating ikahiya na i-share ang ating mga talents. Pag pinagsama-sama natin to, malayo ang mararating natin. Tuwa-tuwa ako ngayon, kanina, habang nag-praise and worship, kasi ang dami natin. Natatawa ako na pagpasok ko dito, nakita ko si Dennis. Alam ko na pupunta siya eh. Tingin agad siya sa pinto. Kasi tinitingnan ko yung oras, kasi 10:30 tayo, di ba? Siyempre, ganun talaga. Nadinig ko yung video kanina ng Mother Tasing, sabi niya, 10:30 nag-start, di ba? Oo, tali yung solilate naman kasi. Sige, observahan ko. Tuwing may papasok dyan, titignan ko yung relo at titignan ko siya ng masama. Maldita, di ba? So mga kapatid, at hindi naman siya na... Meron ako nadidinig kasi minsan na, ay, bakit ganito lang ang MCC? Ilang piraso lang kayo? Tangay mo na lang bumalik. Kasi parang, si Papa to, pero... Ay, oo, tama pala yung sinabi sa akin kasi wala pa rin iba dito dahil may engagement sa ibang lugar, nasa abroad pala kayo, nasa ito. Pero nung pangatlo, ang dami pala. So, nakaka-encourage. So, mga kapatid, masaya dahil nakangiti tayo lahat. Masaya dahil nagsama-sama tayo. At masaya tayo dahil nakasama natin si Dennis. So, mamaya explain niya kung bakit siya nandito, ang pinakatalaga main purpose niya. So, magbibigay ng aircon. At tutulong sa pag-patche-patche ng lugar nito. Okay.